Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's mabilisan lang. Mabilisan lang ito ang ating pag-uusapan. Tatlo po pag-uusapan natin. Si Robin Padilla, si Yormes Co. Moreno at si Pangulong Bongbong Marcos at si Rodante Marcoleta at si Garci. Hindi pa rin ako makamove on kay Garci, mga kababayan eh. Pero unahin na natin itong si Robin Padilla. Ito po yung post niya sa kanyang Facebook account. At talaga parang seryoso ah. Ayan po sa litrato mga kababayan, parang seryoso itong ating number 1 senator. I-zoom na nga natin para para talaga nag-aaral eh. Ha? Parang talaga nag-aaral eh. Siguro ayaw matulad nito kay Paulo Marcoleta na nagmukhang kahiya-hiya dun sa hearing dyan po sa Justice Committee sa House of Representatives. Mahirap kasi. Sabi nga ni Claire Castro, yan ang mahirap kapag hindi ka nag-aaral at hindi ka nag-iisip. Ang mangyayari sa'yo, mapapahiya ka at pagtatawanan ka ng tao. So yun yung nangyari kay Paulo Marcoleta dun sa hearing kasi hindi niya pala alam yung pinag-uusapan. Sabi niya, bago lang po sa akin itong sufficiency in grounds for impeachment. So ang alam niya lang, sufficiency in form at sufficiency in substance. So hindi niya alam yung sufficiency in grounds. So sabi niya, bago lang po sa akin to eh. Ano po ba ito? Diba dapat inuuna natin itong sufficiency in grounds bago po yung sufficiency in form, bago po yung sufficiency in substance. Sabi ni Marcoleta. Sabi tuloy ni Beatrix Luistro, Secretary General, pakabigyan nga ng kopya ng rules of impeachment etong si Marcoleta. Hindi nagbabasa eh. Baka walang kopya to. Bigyan mo nga ito ang kopya ng rules of impeachment. So, kaya siguro ito. Ayan si Senator Robin Padilla. Talagang parang totoo. Parang totoong nag-aaral ah. Ayan mga kababayan, seryoso. Oh. Number 1 senator. Ano ba pinapanood? Multiple Iranian leaders killed. Binabasa niya yung Fox News pala tungkol sa Iran. Idol nito si Khamenei. Idol nito yung yung leader ng Iran. Idol nito yun eh. Sabi niya spiritual leader daw nila. So malungkot siya nung Tagorgor, yung leader ng Iran, nung binanatan ng US at ng Israel, yung bansang Iran. So sabi ni Robin Padilla, huwag niyo naman tawaging terorista yung aming spiritual leader namin yan. Kaya sabi tuloy ng ilan sa ating mga kababayan na nakakaalam kung ano talaga nangyari dyan sa Iran, Senator, aral-aral ka muna. Magbasa-basa ka muna. Alamin mo muna kung ano yung nangyari sa Iran. Bago mo sabihin na wag sabihin na yung terorista, yung Ali Khamenei. Kaya siguro nag-aaral na. Kasi kung alam mo lang talaga yung nangyari sa Iran, bago yung nangyari pag-atake, ang dami pong nagurgur doon po sa rally, dyan po sa Iran. Dapat alam ni Robin yun eh. O baka naman alam niya, pero nagbubulag-bulagan lang siya. Dahil nga, ang pagkilala niya, o ang pagkakilala niya rito kay Khamenei, Muhammad Ali Khamenei, ay spiritual leader nila. Spiritual leader mo, tapos nagpagurgor ng ilang libong tao. Kaya sabi tuloy ng mga tao, mag-aral ka muna. Tingnan mo muna kung ano talaga ang nangyari sa Iran. Mismo yung taga-Iran tuwan-tuwa nung inatake ang Iran Tapos siya malungkot. Anak ng teteng yan. Sabi ni Robin Padilla, ang krisis na ito ay wala pang malinaw na katapusan. Walang ibang solusyon kundi federalismo. Ang solusyon daw sa krisis ay federalismo. Parang yun ang sinasabi niya di ba?
Ang krisis na ito ay wala pang malinaw na katapusan. Walang ibang solusyon kundi federalismo. Unicameral parliamentary form of government. So yun daw ang makakapagbigay ng solusyon sa krisis na ito na wala pang malinaw na katapusan. Tama ba ako? Yun ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Robin Padilla eh. Makipagmalaliman ng relasyon sa ating mga kapitbansa. Ang band-aid solution ay papogi lamang. Ito kaya nga picture na to, hindi ba ito papogi? Tanong ko lang, hindi pa papogi? Itong literatong ito, itong nakikita ninyo, talaga bang seryoso? Itong si Padilla. Babasahin ko lang ilang comment ha. Uto ka na naman. Sabi di Banat Boy Mandirigma. Okay. Ito parang nililecturean si Robin Padilla. Band-aid solution isn't bad, especially in times of crisis. Quick fixes can prevent panic, collapse, or deeper damage. Without them, things could have been far worse. It buys us time. These don't solve root problems, but they hold things together while long-term plans are developed. Okay, grabe. Ang ganda ng sinabi ng ating kababayan. Sabi ni Robin Padilla, yung band-aid solution daw, pampapogi lang. Para saan ba yung band-aid? Tingnan nyo mga kababayan Yung iba kasi minamasama yung band-aid solution. Importante yung band-aid Parang first aid yan Kasi pinipigilan ito na lumala yung sitwasyon. Kasi merong mga pangyayari, may mga krisis na hindi mo basta-basta masusolusyonan. Kailangan mahaba ang, masalimuot ang solusyon. Mahaba-haba, it will take time, resources, bago mo talagang masolusyonan. Pero, itong band-aid solution, importante ito. Kasi hindi niya palalalain yung sitwasyon. Kunwari ikaw, Robin Padilla, hindi ka ba nagbaband-aid? Kapag nasugatan ka ba, dumugo yung, halimbawa, yung daliri mo dumugo. Hahayaan mo lang kasi hintayin mo yung long-term solution. Siyempre, para tumigil yung pagdurugo, lalagyan mo na agad ng band-aid. Ngayon, kapag may band-aid na, saka ka magpa-opera kung gusto mo magpa-opera. At least, hindi tuloy-tuloy yung pagdurugo. Diba? Anong papogi sinasabi na ito? Papogi lang daw yung band-aid solution. Hindi papogi yun. Importante yun Diba? Kaya nga inimbento yung band-aid Hindi naman yun makakapagpagaling ng sugat. Yung band-aid hindi magpapagaling ng sugat yan. Kaso mapoprotektahan niya yung sugat. Unang-una, kapag dumugo, hindi na siya magtutuloy-tuloy ng dugo. At patatakpan yung sugat na hindi madumihan at hindi ma-impeksyon. Yun yung band-aid. So, importante rin yung band-aid na yan. Diba? Hindi yun papogi. Anak ng teteng. Hindi papogi yun, Robin Padilla. Diba? It will fix. Okay? It will prevent panic, collapse, or deeper damage. Kasi nga kung wala yun, mangyayari mag-worsen. Kapag ikaw nasugatan, may band-aid ka, may oras ka para makapunta sa hospital kung gusto mo magpa-opera. Ganun yun. Hayaan mo lang magdugo ng magdugo kasi kasabi mo, hindi naman makakapagpagaling yung band-aid na yan. Bopus. Ito pa mga kababayan, Pag federalismo ba, matik ba, may delivery ng petrolyo kahit sarado ang Strait of Hormuz? Robin Padilla, sagutin mo. Pag naging federalismo ba, ang uri ng ating pamahalaan, automatic ba, kapag may krisis na katulad nito, ay meron bang automatic na delivery ng petrolyo kahit sarado na yung Strait of Hormuz? Anak ng teteng talaga, So, ayan mga kababayan yung ilang comment. Wala talaga to Nag-iisip pa yan. Partida. Makakatulong ba talaga ang federalismo?
Ha? Hindi ba tataas ang presyo ng gasolina kapag federalismo na? Nako, Robin. Okay, at ito, dumako naman tayo dito. Ito, alam niyo ang pagkakaiba ng ibang mga politiko kay Isko Moreno. Si Isko Moreno, bagamat siya'y kumalaban nung eleksyon, nilabanan niya si Presidente Marcos, nilabanan niya si Leni Robredo, nilabanan niya sino pa yung mga tumakbo. After ng election, nung siya'y nag-concede, sinuportahan niya na ang nanalo. Ay na maganda kay Yorme Isko Moreno. Noong eleksyon, mga kababayan, tumakbo si Isko Moreno, presidente, si PBBM, presidente, Leni Robredo, presidente. Ako po, sinuportahan ko si Yorme Isko Moreno. Pero, nung sinabi niya na tapos na ang eleksyon, suportahan natin ang nanalo, kaya ako sumusuporta ako ngayon sa gobyerno. Unang-una, nasa Biblia po yan. Ang gobyerno ay pinili ng Diyos. Hindi naman po yan magiging presidente kung hindi yan po pinili ng Diyos. Ha? At isa pa, dapat suportahan natin ang gobyerno. Sino susuportahan natin yung naninira sa gobyerno? Suportahan natin yung puro paninira sa gobyerno, puro, ito katulad ni nung mga DDS. Ayaw ka na magbanggit ng pangalan, baka masaktan. Oh. Diba? Gusto nyo kayo suportahan namin? Hindi, susuporta kami sa gobyerno dahil tumutulong sa taong bayan, itong gobyerno. Kaya, iba nagtataka eh. Ano ka ba? Loyalista ka ba, BMP? Hindi po ako loyalista. Ha? Ano ka? Dilawan ka ba? Hindi po ako dilawan. Pink ka? Hindi po ako pink. Pero, suportado ko si Leni Robredo. Gusto ko yan. Oh. Wala po kasing kulay. Dapat wala po tayong kulay. Ha? Hindi ako pula, hindi ako pink, hindi po ako yellow, hindi po ako berde. Moreno po ako. Kaya Moreno. Isko Moreno. Oh. Diba? Gayahin natin si Yorme Isko Moreno. Sabi niya, pagbagsak ka, palpa ka, yari kami. Ibig sabihin, suportado niya ang gobyerno. Gusto niya na magtagumpay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iiyak na naman ang mga DDS na ito. Iiyak na naman ang mga DDS, yung mga banateros, si Mocha. Iiyak na naman yung mga yan. Bakit? Akala kasi nila si Yorme Isko Moreno kakampi kay Sara Duterte. Hindi. Suportado ni Yorme ang gobyernong Marcos. At talagang full support siya. Kaya nga sabi niya, pagbagsak ka, bumagsak ka, pumalpak ka, yari kami. Kaya full support siya. Kaya ako, ayoko rin bumagsak si presidente. Ayoko pumalpak siya. Kasi unang-una mga kababayan, kapag siya pumalpak, ang apektado tayo. Yung paninira ng mga DDS, yung paninira ng mga Duterte, yung paninira ng mga Banateros, yung paninira ng kung sino-sino dyan sa gobyerno, sino ba maapektuhan? Si Presidente Marcos ba? Mag-isip nga kayo. Si Presidente Marcos, lahat po ng politiko na yan, mawala man sila sa pwesto, maganda buhay nila. Kasi mga na yan eh. Mayayaman yan eh. Kumbaga, na yan sila eh. Established na sila, well-established na sila. Pamilya nila, may mga negosyo yan, may mga pera yan. Kapag bumagsak si Presidente Marcos, bumagsak po ang Pilipinas, bumagsak ang gobyerno, ang kawawa tayo. Kaya doon sa mga bilib, sa mga naninira sa gobyerno, sinasabi ko sa inyo, mga tanga kayo. Kasi hindi nyo alam, nagbubulag-bulagan kayo, talagang bobo kayo. Na kapag nangyari yan, bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, tayo ang kawawa. Hindi yan si Presidente Marcos. Hindi si kasi hindi nyo ba naintindihan sinasabi ko? Tayo. Kaya kayo mga sumusuporta sa naninira sa gobyerno, darating ang araw, marirealize nyo, suporta kayo ng suporta doon sa naninira sa gobyerno, pero ang apektado kayo. Kayo apektado. Tayo. Sabi ni Yorme, pag bumagsak ka,
Pag pumalpa ka, yari kami. Grabe. Palakpakan natin si Yorme. Grabe. Hindi niya sinisisi si PBBM. Hindi niya sinisisi. Sinasabi niya lang yung kanyang suporta, yung kanyang paniniwala, yung kanyang pagnanais na sana magtagumpay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diba? Kaya, grabe. Mga kababayan, suportahan po natin ating gobyerno. Hindi po kayo tutulungan ng naninira sa gobyerno. Alam niyo mga kababayan, sa susunod na eleksyon, kung iboboto nyo yung isang kandidato na nagano agad, nagdeklara, alam nyo gagawin noon, hindi naman maglilingkod sa bayan yun eh. Ang gagawin noon, maghihigante. Ayun ang prioridad dyan, maghihigante, gagante doon sa mga gumawa sa kanila ng, alam nyo na siguro yun kung ano yun. Oh, hindi po para maglingkod sa bayan. Sabi nga ni Daryl Yap, magtago na kayo pag nanalo si Sara Duterte. So nasa na yung para sa tao? Nasa na yung para sa mga Pilipino? Kung ang naisin mo, kaya katatakbo para magiganti. Ako hindi ako boboto sa ganong klaseng kandidato. Ang pipiliin ko ay yung talagang maglilingkod sa taong bayan. Yun po ang piliin natin, guys. Yun po ang piliin ninyo. Kaya ito si Yorme, grabe yung kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana po pagdasal natin na itong ating gobyerno. Bago man lang dumating yung 2028, sana makaahon tayo. Dito sa pagsubok na ito. At ito pa bilang pagtatapos pag-usapan natin. Sabi raw ng Comelec. Comelec. Comelec tuloy. Sabi ng Comelec, ito raw si Senator Marcoleta hindi pa nilusot matapos mabigo magdeklara ng kontribusyon noong 2025 elections. Hindi pa rin daw absuelto si Senator Rodate Marcoleta matapos mabigo magdeklara ng natanggap na campaign donations noong 2025 election. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, bagaman tinapos na ang Political Finance and Affairs Department ang investigasyon tungkol sa pag-aay ng kasong kriminal, maaari pa rin isulong ng Comelec Law Department ng pag-aay ng reklamong sibil at administratibo. Well, ito lang sasabihin ko sa iyo, Comelec Erwin Garcia. Ito lang sasabihin ko sa inyo, salamat na lang. Thank you na lang. Huwag ka na mag-alala. Huwag ka nang okay na kami. Okay na, kahit wag mo nang kasuhan ng administrative case, wag na. Okay na kami. Pinalusot mo na eh. Pinalusot nyo na sa kasong kriminal eh. Tapos ngayon, hindi pa raw naman tapos eh. Pwede pang kasuhan, administrative. Hindi, wag na. Civil case, hindi, wag na po. Okay na po kami. Garci, okay na po kami. Wag mo na kaming isipin. Wag mo na kaming gawing gago. Wag mo na kaming gawing tanga. Okay na kami. Yung pagtanggal mo ng kasong kriminal, okay na kami ron. Alam na namin kung anong klase kayong ahensya. Alam namin kung ano pinagagawa ninyo. So, huwag ka na mag-alala. Bahala na kayo sa buhay nyo sa Comelec. Kung kasuhan nyo administratibo, bahala kayo. Kung kasuhan nyo sibil, bahala kayo. Pinalusot nyo na sa criminal case eh. Anong gusto nyo? Matuwa pa kami sa inyo? Di na, oy. Di na, oy. Kahit pa hainan nyo ng reklamong sibil at administratibo, yan si Marcoleta, ang gusto namin, ma-impeach ka. Garcia. Yun lang yun. Okay na tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Okay? Magsama kayo ni Marcoleta hanggat gusto ninyo. Okay, so yun lang po mga kababayan ng ating update. Si Robin, parang totoo. Parang nag-aaral talaga. Nako. At si Yorme, gusto niya na magtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan po yung mga gusto nating yung suportado ang gobyerno. At kay Garcia, thank you na lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ang gusto namin, ma-impeach ka dahil sa pinagagawa ninyo dyan sa Comelec.
Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.